Mungkahing paghiwalay ng Mindanao hugot mula sa magulong politika ayon kay Attorney Harry Roque. Ang detalye mula kay kapartner Val de Venegracia. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa panawagang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas sa ginanap na Philippine Constitution Day nitong Huwebes. Ayon sa Pangulo, ang naturang hakbang ay labag daw sa saligang batas. Pero ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panayam ni Attorney Sal Panelo sa isang radio program nito sa DZRJ, it's not under the Constitution. It is outside the Constitution because magsisid ka na. It is based on the right of the free will of determination of the people. Nilinaw rin ng dating Pangulo na wala itong layong makipagyera. They thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Naniniwala naman si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na ang pahayag ng dating Pangulo ay bunsod ng pagkakadismaya nito sa isinusulong na kontrobersyal na People's Initiative. Ang panawagan naman po ni dating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte talaga naman pong yan ay expression of, kumbaga, hopelessness. Dahil ang gulo-gulo ng mga politiko dito sa Maynila. Anong ginagawa ng mga magugulong politiko sa Maynila? Tinatangkang baguhin ang saligang batas sa pamamaraan na nagpapakita na walang respeto sa saligang batas. Kaugnay naman sa posibleng pagpapanagot kay FPRRD sa kaso sedition, sinabi ni Attorney Roque, ngayon po ay ideya pa lang. Kaya po nagtataka ako dun sa mag-amang Romualdo, bakit sinabi na sedition na yan? Wala pa po yan sedition. Yan ideya na kinakailangan pa rin talakayin ng taong bayan at magkaroon ng debate para riyan. No? Yan po talagang dahilan. Kaya meron tayong demokrasya. No? Una nang nagpaalala sina Camiguin Governor Xavier Romualdo at Camiguin Representative Jordin Romualdo na posibleng maharap ang dating Pangulo at ang kaalyado nito sa kasong sedition dahil sa panawagang paghiwalay ng Mindanao. Naniniwala naman si Roque na maraming hindi papayag na mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas sa oras na magkaroon ng botohan para rito. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Val de Venegracia, SMNI News. Paghihiwalay ng Mindanao labag sa konstitusyon ayon kay Pangulong Marcos Jr. Ang detalye mula kay kapartner Creslin Catarong. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagtutol sa paghihiwalay ng Mindanao mula sa Pilipinas. Sa kanyang mensahe sa Constitution Day, nagpahayag ng kumpiyansa si PBBM na ang panawagang ihiwalay ang Mindanao mula sa iba pang bahagi ng Pilipinas ay tiyak na mabibigo. Umapila naman ang Pangulo sa lahat ng mga kinauukulang individual na nasa likod nito na tigilan na ang naturang panukala dahil labag-an niya ito sa konstitusyon. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Tinawag pa ni PBBM na isang kalokohan ang nasabing hakbang, sabay iginiit na hindi niya ito papayagan na mangyari. Nabagit din ng Pangulo na ang mga lider na anya ng BARM ang tumatanggi sa panawagang paghihiwalay ng Mindanao. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Our Constitution calls for a united, undivided country. It calls for eternal cohesion. For this reason, unlike other constitutions, there is nothing in ours that allows the breaking up of this union, such as an exit provision. Inihayag naman ni PBBM ang layunin ng administrasyon na ipatupad ang mga prinsipyong nakasaad sa konstitusyon, magtaguyod ng mga reforma para sa kaunlaran at isulong ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Samantala, nanindigan naman si Pangulong Marcos na hindi nito tututulan ang pag-amyenda sa economic provision ng saligang batas. Aniya, ang isinusulog na reforma sa konstitusyon na limitado lamang sa economic provisions ng Basic Law ay naglalayong palakasin ang ekonomiya ng Pilipinas. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Our bicameral Congress and our built-in system of checks and balances are wonders to behold. Pahayag pa ng punong ehekutibo, patuloy na gagawa ng hakbang ang administrasyon upang makaakit ng mas maraming dayuhang pamumuhunan. Ito ay sa layuning makamit ng bansa ang ambisyong upper middle class income status pagsapit ng 2025. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal,
Cresceling Catarong, SMNI News. Pasaporte ni Kong Teves pinakakansila ng korte ayon sa DOJ. Ang detalye mula kay kapartner Franco Baranda. Nagpalabas na ng kautusan ang Manila Regional Trial Court of Branch 51 sa Department of Justice o DOJ para sa agarang kanselasyon ng pasaporte ni dating Congressman Arnie Teves Jr. Ayon sa DOJ, ang kautusan ng korte ay bahagi ng legal proceedings laban kay Teves na nahaharap sa kasong multiple murder matapos ang pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Paliwanag ng korte na bagamat ginagarantiya ng saligang batas ang karapatan ng bawat Pilipino na makapagbiyahe, ang karapatang ito ay hindi absolute at maaring higpitan sa ilalim ng batas. Ayon pa sa DOJ, ang desisyon ng korte ay bunsod na rin ng hindi lamang na mga kasong isinampalaban sa dating kongresista kundi maging ng designation ito bilang isang terorista. Sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa isang pahayag na sisiguraduhin nilang mapapanagot ang sino mang lumalabag sa batas sa kabila ng kanilang estado sa buhay. Kasunod ng desisyon ng korte ay inaatasan ang DFA o Department of Foreign Affairs na kanselahin na ang pasaporte ni Teves habang pinatututukan sa NBI ang paggawad ng hakbang para sa agarang pag-uwi ng dating kongresista sa Pilipinas. Sa ibang balitang national, mga partner, mga byuda ng claimants ng bankruptcy sa Saudi nahirapan sa labor laws. Ang detalye mula kay kapartner Cherry Light. Mahigit 100 mga naulilang may bahay o byuda ng mga yumaong OFW claimants na overseas Filipino workers ang hanggang ngayon ay hindi pa nakukuha ang bayad ng mga kumpanyang pinasukan nila sa Saudi Arabia na nalugi at nagsara noong 2015 at 2016. Sinabi ni Cherry Bigayan, kinatawa ng mga byuda ng claimants, ang iba sa kanila ay tumanggap na ng tseke na binayad ng Saudi government pero ang problema, hindi pa ito ma-deposit. Ang katwiran po ng Land Bank, nag-aantay daw sila ng go signal or ng letter with the DMW. Tapos ngayon po, ang sabi ng DMW, nakausap na raw nila ang OF Bank, okay na, pero hindi pa rin ma-deposito ang cheque. Ilang beses na rin daw silang nakipag-usap at nakipagpulong sa DMW at OFW Bank para sa pagproseso ng claims. Pero ang hinihinging requirements ng bangko sa DMW ay hindi pa rin daw na ibibigay. Bukod kasi sa hindi pa may deposit ang cheque, ay marami pa rin sa hani ng mga byuda ang hindi pa nakatatanggap dahil patuloy pa rin ang proseso ng kanilang claims. Talagang pahirapan, lalo sa aming mga byuda. Bago kami makapasok sa ICA, naka 20 times kami reject. Lagi kami nakiki-cooperate sa DMW pero wala silang maibigay sa amin na direktang sagot, kundi sinasabi lagi magtintay. Direct kasing nagbabayad ang Saudi government sa mga claimants at marami rin sa kanila ang wala pang claim number kaya't hindi makapasok sa ICAC. Ang ICAC ay isang platform para sa pagre-rehistro at pagdodokumento ng mga account ng mga empleyado ng Saudi Auger Limited. Dito kinukumpleto ang data at pagsumite ng mga nawawalang dokumento. Ang Saudi Auger ang isa sa may pinakamaraming OFW na nawala ng trabaho at hindi na makasahod ng maraming buwan dahil sa krisis sa langis at sa epekto ng Saudization program ng kaharian sa larangan ng paggawa. Karamihan sa mga apektadong OFWs ay umuwi na ng Pilipinas pagkatapos gumawa ng special power of attorney para sa paghahabol ng kanilang mga benepisyo. Kabilang dito ang kanilang mga unpaid salaries. Nitong Martes, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang nabangkaro na nag-file ng claims sa insurance. Kaya naman nananawagan si Cherry sa Pangulong Marcos na matulungan sila sa pagproseso ng kanilang claims. Kaya sana po mapakinggan din kami na sana tulungan naman kami dahil mismong bansa na natin to pero hirap pa rin kami.
Samantala, sinabi ni Officer in Charge Hans Leo Kakdak na sa unang batch ng distribution ng cheque ay may 300 pa ang dapat na maklear sa susunod na linggo. Marami pa rin dapat gawin tulad ng pagpapapayag sa mga tagapagmana ng mga claimant na pumanaw na tumanggap ng payout. Gayon din ang pagtugon sa mga minor discrepancies ng tunay na pangalan ng mga claimant at ang mga pangalang nakasulat sa mga cheque. Sinabi din ni Kakdak na tinutulungan ng Land Bank at Overseas Filipinos Bank ang DMW sa mga isyong ito at iba pang concern. Inaasahan din ng DMW na darating ang 400 cheque na ipamamahagi sa susunod na buwan. Sa bilang na ito, humigit kumulang 1,500 na ang mga cheque ng Saudi OFW claimants na ipinamahagi para sa payout at encashment. Nagsumiti na ang DMW sa Saudi authorities ng mga listahan ng 10,554 na displaced Saudi OFW claimants na may mga na-verify na ikamas noong ika-3 quarter ng 2023. Ang ikama ay ang opisyal na permit ng gobyerno na kinakailangan ng mga dayuhan para manirahan at magtrabaho sa Saudi Arabia. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Aba mga kapartner, Pangulong Marcos may mensahe para sa Valentine's Day. Ano kaya ito? Tunghayan ang balita mula kay kapartner Cresceline Catarong. May magiliw na paalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino habang papalapit ang Araw ng Mga Puso. Sa isang maikling video message sa kanyang opisyal na Instagram account, sinabi ni Pangulong Marcos na ngayong Love Month ay dapat ipagdiwang din ang pagmamahal sa mga sarili. Ipinunto ni PBBM na dapat mas maalaga sa kalusugan ang mga Pilipino, lalo na sa puso. Pinaabot ni PBBM ang mensaheng ito habang nasa treadmill, samantalang ipinakita naman sa video ang mga naghiwalayang showbiz couple. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Catarong, kapartner mo sa balita at serbisyo. Ronda Pilipinas. 3 pang bangkay natagpuan sa Davao de Oro sa tulong ng PCG Working Dog. Ang buong detalye mula kay kapartner Paul Montibon. Puring-puri ngayon ang husay at tapang ng isang ng asong si APA, isang Philippine Coast Guard Working Dog na nakakita ng 3 pang nasawing individual. Search and retrieval operations ito sa nangyaring landslide incident sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Ayon sa Coast Guard, nanatiling unidentified ang 3 mga katawan sa gitna na nagpapatuloy na paghahanap sa mga posibleng pangkuhay sa naturang landslide. Patuloy pa ang kinukumpirma ng mga otoridad kung kasama na ang 3 sa unang 11 na bilang ng mga nasawi mula sa pagguhunang lupa sa ulat ng PDRRMO. Si APA ay isang highly trained member ng Coast Guard K9 Search and Rescue Unit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa balita at serbisyo. International News Blast. Kauna-unahang solar-powered fuel station inilunsad ng Clean Fuel. Ang buong detalye mula kay kapartner MJ Mondehar. Balik sa Quezon ang opening ngayong araw, Biyernes, February 19, sa pinakabagong fuel station ng Clean Fuel. At ayon sa management, mahalaga sa kanila ang QC dahil dito sila nagsimulang magkaloob ng quality fuel for less sa mga motorista sa mga nagdaang panahon. Pero mag-iiba na raw ng direksyon ng kumpanya sa pagbubukas ng kanilang biyak na bato station. Ito'y dahil renewable energy na ang gagamitin ng Clean Fuel sa kanilang mga stasyon. Ayon yan kay Clean Fuel President and CEO, Attorney Bong Suntay. From now on, all the Clean Fuel that we're opening will be solar-powered na. In fact, lahat ng mga stasyon ng Clean Fuel, we're starting to install solar panels. Maraming magandang dulot ang paggamit ng solar panel dito sa Pilipinas. Lalo na't sagana ang bansa sa solar exposure bilang isang tropical country. Makababawas ito sa greenhouse emissions na malaking contributor sa global warming at climate change. Kaya kahit capital intensive o may kamahalan ng solar power, mas pinili ng kumpanya na gamitin ito. Patunay sa kanilang commitment sa paggamit ng clean energy sources. Well, our way of giving back to the community and telling everyone that clean fuel is environmentally friendly and we're contributing something to the environment.
Kahit nagpapatuloy ang trend sa pagtaas sa presyo ng oil products, mananatili naman ang kumpanya sa commitment na humanap ng mga paraan para mabawasan ang bigat sa mga motorista. As we all know, we have also started our importation and we're trying to source the best possible fuel that we can at the lowest possible price so that we could continue to pass it on to the consumers. Pinakamaaga sa mga nagpapatupad ng rollback ang clean fuel sa lingguhang price adjustment. Pinakahuli naman ang kumpanya sa mga nagpapatupad ng dagdag presyo. Para sa iba pang mga impormasyon at promos, i-download lamang ang kanilang Clean Fuel app. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Ayan mga kapartner, ang ating balitang business. At para naman po sa ating ito na po ang ating balitang International News Blast. Finland, hinikayat ang mga pasahero sa Helsinki Airport na magpatimbang bago sumakay. Ang detalye mula kay kapartner Dayanara Bahado. Hinihikayat ng Finnair ang national carrier ng Finland ang kanilang mga pasahero sa Helsinki Airport na voluntaryong magpatimbang kasama ang kanilang bagahe bago sumakay sa kanilang flight. Ngunit hindi na kailangan pang magpakilala ang mga ito. Ayon sa spokesperson ng Finnair, layunin lang nila na magkaroon ng sariling datos para sa winter at summer season hinggil sa kabuang timbang ng mga sumasakay sa mga eroplano. Kailangan nila ito para sa aircraft loading calculation sa 2025 hanggang 2030. Hindi naman pagbumultahin ng mga pasahero dahil sa kanilang timbang at hindi rin ito isa sa publiko. Ang pangangalap ng datos ay magtatagal hanggang buwan ng Mayo at nasa 800 na ang nakiisa dito. Noong June 2023 ay may ganito rin nangyari sa New Zealand para sa kaparehong layunin. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Dayanara Bahado, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sports News Blast. At sa ating balitang pampalakasan, unang bronze statue ni Kobe Bryant isinapubliko na. Ang buong detalye mula kay kapartner Jane Codnita. Maaari nang makita ng fans ang una sa 3 bronze statues ng basketball legend na si Kobe Bryant. Nitong February 8, 2024 nang ito ay isinapubliko sa Lakers Arena sa Los Angeles, California. Featured sa unang estatwa ni Bryant noong 2006 kung saan suot niya ang kanyang number 8 uniform at tinuturo ang langit nang makuha nito ang kanyang 81 points kontra Toronto Raptors. Kasabay na estatwa ay QR code para ma-scan ng fans at makikita nito ang isang Bryant highlight video na isinasalaysay ni Denzel Washington. Ang pagsasapubliko na natitirang 2 bronze statues kung saan suot naman ni Bryant ang kanyang number 24 uniform at ang isa na kasama nito ang kanyang anak na si Gianna ay iaanunsyo pa. Si Kobe at Gianna ay kasama sa bumagsak na isang helicopter noong 2020. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Jane Codnita, kapartner mo sa balita at serbisyo. Showbiz News Blast. Ayan mga kapartner, para sa ating Showbiz News, ticket prices ng rock concert ni Regine Velasquez sa Abril, isinapubliko na mga kapartner. Ang detalye mula kay kapartner Val de Venegracia. Inilabas na ang ticket prices ng Regine Rocks The Repeat concert ni Regine Velasquez. Ang general admission ay nagkakalaga ng 840 pesos habang ang sa platinum ticket holders ay nagkakalaga ng 13,440 pesos. Ang platinum ticket holders rin ay magkakaroon ng meet and greet session kasama si Regine sa April 21 sa Samsung Performing Arts Theater sa Makati City. Samantala, gaganapin ang concert sa Mall of Asia Arena, Pasay City ngayong April 19, 2024. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Val Divina Gracia, kapartner mo sa balita at serbisyo.